Dear Dr. Love, kumusta po kayo? Sana'y okay lang po kayo lalo na pagdating sa kalusugan. Ako po si Juliana, 26 anyos mula sa Mandaue City, Cebu. Pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ang bunso kong kapatid ay anak ng mother namin sa stepfather namin ng kuya ko. Elementary pa lamang po ako nang maghiwalay ang aking mga magulang hanggang sa nakahanap uli siya ng partner at magkaanak sila. High school na ako noon, nagkakilala sila. Maganda at maayos naman ang buhay naming magpapamilya kasamang stepfather ko at ang half-brother namin. The truth is, we're one happy family and I'm thankful for this. Dr. Love, may isang incident lang po na bumabagabag sa isip ko. There was one time, nung elementary pa lamang po ako na nagja-jogging kami ng mother ko one early morning, may lumapit sa kanyang lalaki at parang bothered ang mother ko at umiiwas. Lumapit sa amin ang lalaki at sinabi sa aking siya raw ang totoo kong tatay. Nainis ang nanay ko at umalis na lamang kami para maiwasan ng lalaki. Sinabi rin sa akin ng nanay kong huwag paniwalaan ang sinabi nito. Hindi naman big deal sa akin ang nangyari hanggang sa may moments na sumasagi ito sa isip ko hanggang sa ngayon. Dr. Love, na-realize kong hindi ko rin kamukha ang sinasabing tatay namin ng kuya ko at naramdaman kong iba ang pakikitungo niya sa akin nung bata pa ako. Gusto kong tanungin ng mother ko tungkol dito, sino ba talaga ang tatay ko? Sino ba talaga yung lalaking lumapit sa amin noon at nagsabing tatay ko siya? Siguro naman, Dr. Love, I have the right and I'm of the right age to know that I have the right to know the truth about my real biological father. Pero ayoko ring masaktan ng mother ko o baka magsinungaling din siya. Pero ewan ko po. If ever, yung lalaking yun nga ang totoo kong tatay, gusto ko rin siyang makita at makilala and maybe catch up for lost times. Pero kung hindi man siya, okay lang din. At least, nalaman ko po kung anong totoo. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? Do I have to pursue this? To give answers to my questions? Or do I just have to let it pass and move on and move forward with life? Daghang salamat po, Dr. Love. Godspeed and more power. Sincerely, Juliana ng Mandaue City, Cebu. Maraming salamat sa iyo, Juliana. Ito ay isang pagpapatunay na naman, no? Na ang isang anak, kahit na anong gawin mo dyan, kapag nahiwalay sa magulang, either tatay o nanay, parang innate na yon, ano? Sa isang bata. Nahanapin yung tatay niya. Dumarating yung edad, yung panahon, na hinahanap niya ang tatay niya. Hindi para mahalin, kundi para makilala. Parang merong something inside na naghahanap o nagtuturo, nagdidictate na kailangan malaman mo ang pinanggalingan ng buhay mo. Whether masamang tao or mabuting tao, yung nagbigay ng buhay mo, it doesn't matter. Ang mahalaga ay makilala mo siya. Magkukwento na naman ako ng buhay ko. Alam niyo naman, di ba? May anak ako sa ibang babae na nasa Amerika. At nang magkita kami, it was the first time we saw each other. I think it was 11 years old, if I'm not mistaken. Pero nung magkita kami, I left him when he was 4. Nung magkita kami, tumakbo siya palapit sa akin at yumakap sa akin. Hindi na bumitaw yung bata.
So may lukso ng dugo. Yung aking tatay, nako, sumalangit nawa. Matanda na siya. I think he was about 91 years old when he told us na nagkaanak siya sa ibang babae. At ang gusto niya, sabi niya, bago ko mamatay, gusto kong makita yung aking anak. Actually, hindi kami tumulong sa kanya para hanapin yung anak niya. Sinabi lang niya sa amin, nung makita na niya yung anak niya at ma-identify, lalaki yung anak niya. At magkasing edad kami halos. Matanda lang ako ng 6 months. Yan. In other words, 6 months ako sa sinapupunan ng nanay ko nang may nangyari sa kanila nung nanay nung lalaki, no? Kaya pala, ang tatay ko, pagkatapos akong isilang, 6 months after, ay itinakas ang buong pamilya ko at nagpunta sa Puerto Princesa, Palawan at doon kami tumira. Little did I know, later on, na-realize ko na tumakas pala ang tatay ko doon sa kanyang obligasyon para hindi maging magulo ang buhay. Yan. So, before he died, ay ipinakilala sa amin yung kanyang kapatid, yung aming kapatid. And we accepted him. No? We accepted him. Ano magagawa mo? Susuntukin ko pa ba yun? Gagawa ka lang ng away. Gagawa ka lang ng gulo. So, tinanggap na lang namin siya. So, bakit ko naikwento? Kasi nga, ang mga anak, maghahanap at maghahanap yan kung sino nagbigay ng buhay sa kanila. At least, makita o makilala. At yun ang nararamdaman ni Juliana ngayon. Kasi, sabi niya, nung araw, nagja-jogging silang mag-ina, may lumapit na isang lalaki at sinabi sa kanya na ako ang totoo mong tatay. Siguro alam ng lalaki na yung kanyang asawa, nanay ni Juliana, ay may ibang kinakasama na. Ngayon, sinabi niya na ako ang totoo mong tatay. Sabi naman ni Juliana, hindi niya kamukha. Well, siguro, sa tingin mo, baka hindi mo kamukha. Di ba? Pero, hindi yun ang pinagbabasihan kung siya ang tatay mo. Meron tayong tinatawag na DNA analysis para malaman mo. Well, be that as it may, ikaw naman 26 anyos na. Ibig sabihin, you're of age already. Di ba? At you have lived a life that's full. Kahit wala yung tatay mo, itinuring ka na sariling anak ng stepfather mo at sang-ayon sa iyo, masaya naman ang buhay niyo. Bagamat yun din ang sinasabi ko, kahit anong saya ng buhay mo, hahanapin mo at hahanapin mo yung kadugo mo na nagbigay ng buhay sa iyo. At yun naman ang isang maling pagkakamali ng nanay mo. Hindi po natin itinatago sa ating mga anak o sa ating mga apo ang katotohanan. Kung sakaling masamang tao yung tatay niya, di sabihin mo. Kaya nagkahiwalay ang nanay mo kasi nanununtok, nananakit ang tatay mo, kaya hiniwalayan siya, irresponsable. Pero yon ang tatay mo. Huwag ka nang magtanim ng galit sa tatay mo kasi wala ka namang kasalanan doon. Silang dalawa ang concern doon kung bakit sila naghiwalay. Pero ang bata ay may karapatan na makilala ang kanyang ama o ang kanyang ina. At dapat ito kapag ang bata ay nakakaunawa na, ipinapaliwanag natin yan sa kanila. See? Hindi ho natin maikakaila. Si Juliana ay naghahanap at ang dahilan, gusto niya lamang makita, gusto lang niyang makilala, at kung sakaling makilala niya, sabi niya, maybe we can catch up for the lost times. Maganda pa rin ang intensyon ni Juliana. See? To make friends and be at peace
with their father. Juliana, ang masasabi ko sa iyo ay kausapin yung magkapatid, yung kuya mo at ikaw, ang nanay mo. At ipaliwanag mo sa nanay mo na hindi niya pwedeng itago ang identity ng iyong ama. Dapat ay makilala niyo sapagkat karapatan niyo na makilala kung sino ang inyong tunay na ama. Hindi naman yun nangangahulugan na iiwanan mo na ang nanay mo at sasama ka sa kanila, sa iyong ama. Maaaring iyan ang kinatatakot ng iyong ina kapag nakilala nyo ang tatay nyo, baka mabawasan ang inyong attention sa kanya. See? So ito ang dapat na ipaliwanag nyo at karapatan ninyo na makilala ang tunay nyong ama. Paliwanag mo yan sa nanay mo. Dahil alam mo, hindi porke nanay, hindi porke magulang, tama na lahat ng desisyon. Ikaw ay nasa edad na at maaari mong ipaliwanag sa kanya ang paghahanap mo sa iyong tunay na magulang na tunay na kadugo mo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.